Kaya pala eh. Okay, usapan naman tayo ng motor para naman may kapaki-pakinabang kayong mapulot. Naka power mode, naka ano pala ako, naka sports mode pala ngayon si Octavia. Now, kung hindi nyo kilala si Octavia, well, this is Octavia, this is my CF Moto 2019 400NK 400cc 41 horsepower 209 kilograms. So mabigat, underpowered, mabigat pa. Anyway, naka sports mode pala. Kaya pakiramdam ko parang nagmamadali si Octavia. Sabi ko chill lang kami. May mga pagkakataon kasi, lalo na yung mga lumang models, no. Yung mga driving or yung mga riding modes like eco mode, sports mode, rain mode, minsan hindi mo mapapansin talaga yung pagkakaiba. And marami na rin ako nasubukang ibang mga motor na tinesting ko yung kanilang mga riding modes, and nung una hindi ko mapansin kung anong pagkakaiba. Hanggang sa na-realize ko, it's not the fault of the motorcycle. Nasa rider lang talaga, dahil hindi naman ako professional rider, so hindi ko rin alam kung ano ba talagang i-expect ko from the riding modes. Hanggang sa nung inaral yung motor ko, so nararamdaman ko na talaga yung difference. Eco mode and sports mode dito sa 400NK, ang major difference ay yung throttle response. Kasi yung throttle response dun sa eco modes, ano siya, progressive siya, hindi siya linear. So sa una parang nabibitin ka, parang ang bagal ng pick up ng power. Sabi ko nakakarirahin ako ng dalawa eh. Sorry, magnanaiyak ako eh. Mag-expressway ako eh, pasensya na. Anyway, so speaking about riding modes, yung eco mode nito ng bike ko, yung throttle response is progressive. So ano siya, mabanayad, paakyat ng paakyat hanggang pagdating sa dulo, sa kanya ibibigay lahat nung hinihingi kong power. While yung sports mode, linear. Kumbaga, kung ano yung bukas ng throttle ko, kung ano yung hinihingi ko, binibigay niya. Hindi siya pabebe. Palaban siya. So yung throttle response, yun yung pinakamalaking difference. Now, mako-confirm ko sana yan kung halimbawang masisilip ko yung fuel mapping sa ECU, which is magagawa mo yon kapag isinalpak mo yung ECU sa ECU tuning software sa laptop, para makita mo talaga yung numbers, para hindi ka lang hula ng hula. Based from feeling, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Yung eco mode, progressive. Yung yung sports mode, linear yung throttle response. And nung una hindi ko siya nararamdaman eh, pero nung naaral ko na yung bike ko, saka nagre-research na ako about the riding modes, doon ko na siya napansin, doon ko na siya nararamdaman. So sometimes kasi katulad nun, dati sabi ko, nako, walang silbi yung mga riding modes kasi wala ka nang maramdaman talagang difference eh. Yun pala, nasa rider lang kasi hindi pa ako ganun ka in tune o hindi pa ganun kalakas yung pakiramdam ko doon sa mga dapat kong i-expect na mararamdaman using the different riding modes. How I wish I can go back and test all the other bikes na na-test ko. Look at that. Ang ganda ng airport road. Ang ganda ng airport road. Ang ganda ng airport. How I wish I can go back and test the bikes para malaro ko pa yung kanilang mga riding modes. Mas ma-enjoy ko pa.
that's just something I want to share na may connection sa pagmumotor, na may connection sa motor. Na kinakalaman, hindi ko na alam kung paano mag-vlog. Hindi ko na, those are good lights, look at that. Look at those lights. Ayan. This is Makati right here sa kabila. And then this is Paranaque. Hindi, this is Pasay. This is Makati area. Sarap gumala sa gabi.